Ganito kadami pa ang mga barong-barong na tayo dito sa may West Bank Road naman. Kung dito sa kabila naman, ginawa na ito ng road widening, dito marami pang kailangan mabigyan ng relocation. So ngayon, ginagawa na rin yung paghuhukay at dredging dito para sa pag-improve nitong flow ng tubig. So ito yung tinatanong nila kadalasan kung gaano kalayo ba ito simula sa may West Bank Road. So dito naman, bago mabigyan ng demolish yung mga bahay dyan, kailangan mo lang ng relocation. Actually, mga low-rise building yan yung pinapatayo at malapit lang din dito sa Pasig. Ito yung tinatawag nilang danger zone na itinuturing na bawal na mag-build dito dahil nasa gilid na sila ng floodway. So dito, meron ding bagong park sa Pasig. Ito yung may toda, may terminal at may pang skate. Nandito na tayo ngayon sa Pasig Skate Park. Ito yung public park, public skateboarding recreational park dito sa East Bank Road, Pasig City. So nabukas to sa publiko noong 2025 bilang proyekto ng lokal na pamahalaan. Ben sila, may bubong na rin, no? Maganda. Dito lang sa East Bank Road. Tapos sa mga naghahanap dyan ng gusto mag-skate, nandito. Ano nangyari to? Lumubog na yung heavy equipment. No? Hindi na kinuha to. So 2025 nagbukas. Guys, meron na rin sa Valenzuela skate park. Para kang kumakain sa beach eh. Meron siyang cottage. So itong skate park at saka linear park, open space na gawa para sa mga skateboarders at iba pang gusto mag-exercise or mag-relax. May mga ramps, curbs at iba pang skate features para to sa mga skaters. So bahagi ito ng linear park na mga may pavilions, benches, umbrella sheds, landscaping at public comfort rooms na bukas sa lahat. Yung CR nila nandito. Usually mga weekends to marami. Sa West Bank Road. Masikip na dito sa kabila, no? Sa West Bank Road kasi itong kalsada parang two lanes. Kumpara mo sa kabila na mas malawak. You know? So pag natanggal itong mga bahay dito, kaya ng 4 lanes to. Ano po yun? Babaw yung tubig ngayon dito sa Mangan Floodway, no? Pero dito, malalim ng tubig. Okay siya ng burak. Ginagawa. Gano'ng katindi yung baha dito, sir? Hanggang saan? Vlogger. Lubog tong bahay dito. Vlogger dito ako isa. Ganyan katindi pala. Anong balita ito, sir? May relocation na daw? Pero wala pa. Pero may gagawin silang project dito? Pero itong paghuhukay, sir, bakit daw sila naghuhukay dyan? Para malalim? Ilang taon na kayo nakatira dito, sir? Ilang taon na? Ha? 9 years? Ilang beses na kayo binaha dito? So, kung talaga, wash out talaga dito?
Parang nasa Quezon, no? Parang papunta kayo sa gitna, no? Yung mga bahay dito. Ngayon kasi guys, may kita nyo, low tide. Di ba sir, low tide sir, no? Low tide ngayon, no? Kita mo yung gitna niya, pwede kang maglakad dyan, no? Yan po yung tulay guys, oh. Yung galing kanina. Ito yung mga bahay dito, oh. Literal na kung talaga. Wash out talaga pag bagyo. Kasi tumangga ang flood eh. Artificial waterway ito eh. Ito yung mga tubig na galing sa mga ibang river papunta hanggang sa may Laguna de Bay. Wala, gusto mo guys bangka dito para makita natin, no? Bihira kasi yung mga bangka maririn dito eh. Kaya mo yung paghukay nilang burak ko. Dito sa kabila pa rin pala. Kamusta naman dito yung huling bagyo? Gaano kataas yung tubig dito? Ito, tubig ito, malalim tubig ito eh. Lalim talaga? Ito sa Utang Gulo. So lahat sir, nasa evacuation lahat. Oo, doon matabi sa ilog. Kinita po daw kami. Diyan. Wala pa. Doon lang sa kabila sir, meron na doon eh, sa Tawiran, no? Sige. May ginagawa na siya doon, parang tenement building na style, no? Doon. At ito po yung titira, dito yan sa area ng West Bank Road. May kita mo naman yung pinagkaiba, di ba? Kapag dumaan ka sa East Bank, napakalawak, 6 lanes. Pero dito naman sa West Bank, halos 1 lane to 2 lanes lang dahil sa mga nakaparada pa dyan. Maliit na nga, may mga obstruction pa. Meron namang pambansang pabahay para sa Pilipino. Yan yung 4PH, no? So ito yung makipagtulungan sa Pasig City at ng DHSUD. May itinatayo mga bagong housing project na bahagi sa Pasig, bahagi din ng 4PH. Ito yung tinatawag nilang in-city relocation. Ang prioridad ay in-city o mananatili sa loob ng Pasig ang mga residente upang hindi malayo sa kanilang trabaho. Na marami natin na interview dito, di ba? Lalo na pag ang relocation nila Bulacan, Cavite, yung iba talagang bumabalik dito dahil dito ang kanilang hanap buhay. Dito, matanggal yung mga bahay dyan, mas maganda dahil pwedeng gawing road widening to dito.